Talaga? Sabi nitong umismi. Ewan ko sa iyo, ate. Paano kung ako ang tatanungin mo? Ayaw ko para sa iyo si Nick na iyon. Napangiti siya. Ngunit kasunod ng isang buntong hininga. Hindi rin niya maiintindihan ang sarili kung minsan. May oras na galit siya kapag naalala ang panloloko sa kanya ni Nick. Pero, kung minsan na may namimiss pa rin niya ang nobyo at sinisisi niya ang sarili sa pagbibigay ng sobrang atensyon sa kanyang mga negosyo, napabayaan na niya tuloy si Nick. Hindi na niya masasamahan sa pamamasyal na dati-rati ginagawa nila. Nabawasan talaga ng malaki ang atensyon niya sa nobyo. Kaya isang araw ay nagulat na lamang siya nang bigla itong nakipag-break sa kanya. Ipinagpalit siya nito sa ibang babae. 5 buwan na ang nakalipas nang makipagkala sa kanya si Nick. Noong una ay halos mababaliw siya dahil sa sobrang lungkot. Ang kagapuhan ni Nick ay iba sa karaniwang lalaki. Ang taas nito at matipunong katawan ay maitutulad kay Adonis. Ang hindi lang gusto ni Sandra sa dating nobyo ay sobrang pagkahilig nito sa sosyalan. Hindi naman ganoon talaga kayaman ang binata. Ngunit mahilig ito makipagbarkada sa mga mayayaman. Habang panay ang pagsasayang ni Nick ng oras sa mga parties at social gatherings, pinagtutuan na naman ng pansin ni Sandra ang kanyang spare parts business. Hindi pa nagtatagal na iyon ay itinayo niya. Nasa spare parts na ang negosyo ng father niya, na hindi pa naman ito kakasal sa kanyang mami. Bata pa sila ni Lani, ay sanay nang maging tendera ng isang spare parts store. Kaya napalulong siya sa negosyong ito nang makapundar ng sarili. Excited siya sapagkat halos puro credit or utang lang ang puhunan niya. Pero napakalaki ang kanyang kinikita. Nagmana nga siguro siya sa kanyang dati. Puro pagkita ng pera ang nasa isip. Na-neglect tuloy niya ang kanyang boyfriend. Kahit ipinagpalit siya ng nobyo sa ibang babae, tatanggapin pa rin niya ito kung babalik sa kanya. Masayang nagising si Mike kinabukasan. Nagtimpla agad siya ng kape habang nagsasangag ng kanin ang kanyang ina. Mike, anong ng kanyang ina? Nabalitaan mo na ba ang kwento riyan sa labas tungkol kay Rufa? Hindi na nga pala niya napapansin si Rufa sa talian. Inilapag niya sa mesa ang tasang may lamang kape at tumingin sa kanyang ina. Anong kwento, inay? Umuwi na raw sa bayan nila sa Pangasinan si Rufa. Isinama yata ng mayamang tiyuhin niyang may beach resort doon. Kaya pala ilang araw ko nang hindi napapansin. Sabi niyang wari nag-isip. Mabuti nga siguro iyon, inay. Baka kung naroon siya, mas mapaayos ang kalagayan niya. Kaya tuwang-tuwa si Asun nang sumama si Rufa sa kapatid niya. Ang Asun na binabanggit ng kanyang ina ay ang ina ni Rufa. Pero palagay ko, anak, nasaktan ng husto iyon sa mga sinabi mo sa kanya. Sigurado, inay. Nakakalungkot din na wala siya. Pagsasabi niya ng totoo. Pero kung yun ang paraan para magbago siya, natutuwa na rin ako. Natawa ang kanyang ina. Alaga ka talagang asarin ng Rufa na iyon. Kung tingnan ko kayong dalawa, lambingan niyo na lamang ang pagsigawan. Napangiti siya at napailing. Kahit nagtitinda lang ng fishball, inay, walang manliligaw sa kanya. Magiging asawa lang siya ng lalaki para maging problema dahil sa pagiging lasanggera niya. Magbabago rin naman siguro ang babaeng iyon. Sana ho, inay. Makaraan ang 5 buwan. Umasenso ang talyer ni Namay. Dahil sa dami ng pumasok na trabaho, sa labas na ng talyer nakapark ang iba. Natutuwa siya pagkat mabilis ang produksyon at pulido naman ang pagkakagawa ng mga sasakyan. Kaya nga dumami pa ang mga kliyente nila. Bawat checking na sisingil niya ay pumapasok sa joint account nilang dalawa ni Sandra. Ang usapan nilang dalawa,
ay sa ika-6 na buwan na sila magkukwintahan at magpapartihan ng tubo. Dahil hawak na ni Sandra ang titulo ng lupa, payapa ang isip at kalooban ni Mike. Pagkat pansamantalang tila sa dalagang kasosyo niya na sanglayon, nang walang interes. Alam ni Mike na matutubos niya ang titulo kay Sandra. Oras na magbahagi sila ng pakinabang, bumabali siya ng pera linggo-linggo mula sa kanilang joint account para sa panggastos nila sa bahay at allowance niya sa paglakad-lakad. Nakarecord ang lahat ng iyon sa pag-iingat ni Amy. Napansin niyang lalong naging malapit sa kanya si Sandra habang nagtatagal. Lalo ito naging maalalahanin. Kaya unti-unting nabuo sa kanyang isipan na maaaring may gusto na ito sa kanya. At labis siyang natutuwa sa isiping iyon. Araw-araw ay hindi nagbago ang routine niya. Liban na lang kung Sabado at Linggo. Isang araw ng Biyernes, 5:00 na ng hapon, pauwi na siya at palabas ng isang DNR building ay lumakas na naman ang ulan. Naghintay siya sa labi ng opisinang iyon sa pagtila ng ulan. Ngunit kalahating oras na siyang naghihintay roon ay patuloy pa rin ang pag-ulan. Mike, ano ng isang dalagang may dalang payong na maya-maya'y lumapit sa kanya? Ikaw pala, Tichi? Nakangiting bati niya rito. Malakas ang ulan. Uuwi ka na ba? Oo. Nakangiting tugon niya. Sa tingin niya halos kasing gulang niya lang ito si Sandra. Ito ay isang anak na nagmamay-ari ng talyer na tulad niya ay nakikipag-deal sa iba't ibang opisina ng gobyerno. Kahit patungo lang sa parking lot, ay mababasa ka pa rin, ani ni Mike. Bumubuhos ang ulan. Ngumiti si Tichi. Anong ginagawa ng payong at kotse ko? Sumabay ka na sa akin. Dala ko ang kotse ni Daddy. Salamat na lang, Tichi. Tanggi niya. Iba kasi ang way ko. Bakit? Saan ka ba umuwi? Sa 7th Avenue, Morphe. Sa Marikina naman ako. Sabi nito. Hindi ako ma-out of way. Halika na. Ihahatid kita hanggang sa inyo. Mukhang tatagal pa bago tumila ang ulan. Tansya niya ay mukhang tama ang sinasabi ng babae. Baka abutin siya roon ng gabi bago makaalis. Pumayag siya. Naisip din niya kasi na kapag maulan, ay nahihirapan siyang sumakay kaagad pa uwi sa kanila. Kapag nasa ganitong sitwasyon siya, naiisip niya minsan na sana ay hindi na lang niya tinanggihan ang alok ni Sandra na ipasundo siya nito sa isang tauhan sa tuwing service niya tuwing hapon. Nang dumating sila ni Tichi sa kanila at huminto sa harap ng talyer ang sasakyan nito, napansin niya kaagad ang kotse ni Sandra na nakapark sa loob. Inihatid siya ni Tichi ng payong hanggang makapasok sa bungad ng talyer. Magkasukob sila sa payong pagkat bumubuhos pa rin ang ulan. Salamat ng maraming sa paghatid mo, Tichi. Nakangiting sabi niya rito. Hayaan mo. Kapag ako naman ang nagkasasakyan, makakaganti rin ako sa iyo. Pabirong dugtong pa niya. Sos, para sa iyon lang. Sabi nitong tumalikod kaagad. What are friends for, Mike? Dumalaw ka naman minsan dito sa talyer ko. Aniya. Nang makapag-compare notes naman tayo. Ikaw rin, Mike. Sabi nito paglingon sa kanya. Kapag hindi ka gaano ka busy, dumalaw ka rin sa talyer namin. Anyway, malapit lang naman ito sa inyo. Okay, I'll do that, Tichi. Dumiretso ito palabas ng talyer. Pero bago pumasok sa kotse, ay ikinaway pa nito ang kamay bilang pagpapaalam sa kanya. Tumuloy siya sa loob ng opisina. Bukas ang ilaw sa loob, kaya alam niyang naroon si Sandra. Hi! Masiglang bati niya pagkakita sa kasosyo. Nagbabasa ito ng diaryo. Umalis na ba si Amy? Dumating ka na pala.
Malamig ang tunong sabi nito. Ni hindi siya nito tinapunan ng tingin. Mabuti na lang at ihinatid ako dito ni Tichi. Pagkukwento niya. Baka wala pa ako dito kung hindi kami nagkita sa DENR. Ang lakas kasi ng ulan. Hindi nagsalita si Sandra. Nagtaka siya. Nakasimangot ito patuloy sa pagbabasa ng dyaryo. Naisip niyang marahil ay may problema ito. Minabuti niyang huwag na muna itong kausapin. Nagpaalam siya rito para magpalit muna ng damit. Hindi siya nito pinansin. Lumabas na lang siya ng opisina. Hindi nagpakita sa talyer si Sandra ng sumunod na Sabado at Linggo. Nagtaka si Mai. Pagkat dati-rati ay naroon ito kapag ganoong mga araw. Lunes ng umaga. Nagtanong kaagad siya kay Ami pagdating nito. Ami, nung umalis ka ba ng Biyernes ng hapon? Bungad niya pag-upo ni Ami sa harap ng mesa. May ikwento ba si Ma'am Sandra mo tungkol sa problema niya rito? Wala naman. Medyo takang tugon nito. Bakit, boss? Pagdating ko kasi rito noong Biyernes, last week, binati ko siya. Pero parang malamig ang sagot niya sa akin. Kinausap ko siya. Hindi ako sinasagot. Tapos nung Sabado't Linggo, hindi siya nagpunta rito. Ni hindi rin tumatawag. Bakit kaya? Ewan ko, Boss Mike. Teka nga pala. Paano ka nakauwi ang lakas-lakas ng ulan noong Biyernes? Kaya nga nagpaalam na ako kaagad kay Ma'am Sandra. Kahit mag-aalas 5 pa lang ng hapon. Baka kasi mahirapan akong makasakay. Inihatid ako ng kilala kong dalaga na anak ng may-ari din ng isang motor shop. Tugon ni Mike, na nakaupo na sa sofa. Mabuti nga't nagmagandang loob siya na ihatid ako hanggang dito. Kung hindi, baka alas 8 na ng gabi ay naroon pa ako sa DENR. Mga ganoong oras tumigil ang ulan dito. Tumangu-tangu si Ami at saglit na nag-isip. Nakita ba ni Ma'am yung babaeng naghatid sa iyo? Siguro. Hindi kayo nagselo siya, boss? Tanong ni Ami. Si Sandra? Hoy, Ami. Natatawang sabi niya sa sekretarya. Bakit mo naman nasabi iyan? Wala kaming ibang relasyon ni Sandra kundi business. Boss, nakangiting sabi ni Ami. Kaya ko nasabi iyon. Pag-alis ko kasi noong Biyernes, ay masaya naman si Ma'am Sandra. Ang sabi pa nga niya, maghihintay raw siya sa iyo. Siguro'y nainis yun nang makita may iba kang kasama. Kumunot ang noo niya. At bakit naman siya naiinis? Anong malay natin, boss? Makahulugang sabi nito. At saka pabulong ang sumunod na sinabi nito sa kanya. Atin-atin lang ito. Baka may gusto iyon sa iyo. Talaga? Oo, boss. Wari pang bubuyo pa nito. Hindi mo lang siguro nahahalata. Kasi ang balita ko, broken-hearted si Ma'am Sandra. Mahilig siya sa negosyo. Kaso yung nobyo niya ay tipong easy-gulaki. Kaya nag-break sila. Ang type niya siguro ay tulad mong negosyante rin. Tumawa si Mai. Natutuwa siyang marinig kay Ami ang pag-akala nitong may gusto sa kanya si Sandra. Kailan lang? Yung best friend ng kapatid niyang si Lani ay panay ang panliligaw sa kanya. Pagkukwento pa nito. Patay na patay sa kanya ang bigotilyong iyon. Halos maglumhod na iyon sa kanya. At nangakong ibibigay sa kanya ang lahat-lahat. Ayaw naman sa kanya ni Ma'am. Baka naman hindi niya type iyon. Sabi ni Mai. Nagkibit balikat si Ami. Ewan ko. Pero sa tingin ko kay Ma'am Sandra, may pagkapihikan talaga yun sa lalaki. At lalo nang mula nang mag-break sila ng nobyo niya.
Napapurmal siya ng huling sinabi ni Ami. Talaga? Tanong niya. Kailan nga ba sila nag-break? Mag-iisang taon na. Lihim siyang natuwa sa nalamang wala pa pala talagang commitment si Sandra at isang taon na itong break sa nobyo. Ngayon lalo siyang umaasang na isang araw na mauwi sa mas seryosong bagay, ang kanilang pagiging business partners. Ngunit ang malaking problema ni Mike ay ang kanyang kalagayan. Baka akalain ni Sandra na ang nadarama niyang pag-ibig dito ay dahil lamang sa utang na loob o ano paman. At dito na po nagtatapos ang part 6 ng ating kwento. Sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Be good, be safe, and God bless for everyone.